Ito na ang step-by-step international travel guide for Filipinos, kaya save this. So, bago ka pumunta sa airport, don't forget to accomplish your e-travel. So, ang departure, yung meaning palabas ka ng bansa, should be in color blue. Pwede mo i-download yung e-travel na app or e-gov na app or just simply go to the e-travel website. Remember that e-travel is free, so kung may bayad yan, hindi po yan yung totoong e-travel website. Second is definitely mag-web check-in ka na rin. This will be done on the respective airline website. So meron silang app or pwedeng website. Or if ever ayaw mo na mag-web check-in, pwede ka naman mag-counter check-in. Now, when you do the counter check-in, don't forget to have your passport. Then, if ever bring your check-in bag, yung check-in nyo. Visa, kailangan ipakita yan kung pupunta ka sa bansa na kailangan ng visa, and you will present your travel tax if hindi pa kayo nagbayad ng travel tax nyo. Pink slip yung ibibigay mo sa counter. Saan ka magbabayad ng travel tax? Pwede ka magbayad sa NAIA 1-3. Basta pag international kung saan yung flight mo, meron yan counters ng TIEZA, or pwede mo siya gawin sa website. Now, if you do it sa website, usually meron siyang service charge naman nasa 25 pesos. If you go directly to the airport TIEZA counter, kung 1,620 siya, 1,620 walang added fees. So, paano malalaman kung nabayaran mo na yung travel tax mo? If ever doon sa ticket mo, doon sa mga taxes and fees, meron siyang 1,620 or foreign equivalent ng 1,620, usually sa $28 yan, yun na po yung iyong travel tax. Or, nakasulat rin siya sa line item may PH tax, ganon. Or, nakasulat naman Philippine Travel Tax, PH Tax Manual, yun na po yun. So, if nandyan siya sa ticket mo, then travel tax has been paid. Usually, si Cebu Pacific, si Philippine Airlines, meron yan. Parang they will ask you when you buy your ticket if you want to pay your travel tax. Pero yung iba, kung wala naman, don't worry. You can always pay directly sa counter ng TIEZA sa NAIA or whichever international airport you are in the Philippines. Then, you're going to cross immigration. Sa immigration, papakita mo lang naman yung passport mo. Then, definitely make sure na 6 months, di ba? Valid ang passport mo 6 months after your intended stay. Guys, remember that. Then, if ever kailangan mo ng visa, dapat meron ka rin visa na yan, dalhin mo na rin yan. E-travel should have already be completed, pero hindi mo na ipapakita yung QR doon sa immigration officer because they have the system to do that na. If ever hingin sa yung return or onward ticket, kailangan i-present mo rin siya. Return ticket is yung ticket mo pa uwi ng Pilipinas. Then, confirm accommodations if hingin, para pakita mo na rin. Proof of financial capacity if hingin rin, like bank accounts mo, bank statements, bank certificate mo. Other documents na baka hingin will be certificate of employment, certificate of leave of absence, letter of guarantee if ever sponsored yung trip mo. Again, these are non-exhaustive, so if ever better to bring more just in case na hingin sa atin. Again, whenever you're crossing your immigration, don't forget, be truthful. Kung ano yung sagot mo, yun. Be consistent as well. Number 5 is definitely, syempre, have and make sure that you have your travel insurance. If you're going to a Schengen country, dapat Schengen accredited ang travel insurance mo. If ever naman hindi, then definitely other travel insurance can work. These two are my favorite travel insurance. It's because ito yung nagamit ko, nakapag-file na ako ng claims, so I know that it is something that I trust. But again, guys, depende sa inyo yan. Go with a brand that you have experience. Kung trust mo naman siya, go by all means. And you can also definitely check your credit cards kasi some credit cards will give you free travel insurance. All you have to do is make sure na chinarge mo yung flight mo na yon or yung travel mo na yon doon sa credit card na yon, and then wait until the transaction has been posted sa credit card mo. Then you can call the hotline ng credit card company mo na yan, or meron silang website, then i-register mo lang and request for the confirmation of cover. Then guys, libreng travel insurance yun, di ba? Then, pagpasok mo, after you cross security, guys, pwede rin kayo mag-airline lounge. Now, if you have some of these credit cards na may free access sa NAIA 1, NAIA 3, Puerto Princesa, Davao, Cebu, gamitin nyo rin. Sayang rin naman yan, di ba? I have previous videos here. Check the playlist. Guys, nandyan lahat yan. Lahat ng cheat sheet ginawa ko na para sa inyo. Para madali para sa inyo, di ba? Then, don't forget, guys, if you're going to a country, baka meron silang kailangan na arrival card or electronic arrival card. For example, Japan, Singapore, naka-electronic na siya. So, make sure you accomplish this before you land para at least dire-diretso kayo sa immigration pagtungtong nyo sa bansa na yon. Some countries naman will have paper or physical arrival card or form. Katulad nito, this is in China, physical pa rin siya.
Now, pag uwi naman sa Pilipinas, if you're a Filipino citizen, you definitely still have to accomplish your e-travel or your arrival na e-travel. Now, e-travel na yan, the same, pwede sa eGov app or pwede naman sa website ng e-travel lang. Pag pauwi na or arrival na e-travel, it should be color green. And then guys, again, e-travel is free. Wala po siyang bayad. So kung may bayad yung website yan, hindi po yan legit na e-travel. Some might ask, pag foreigner kasama mo, kailangan mo ba ng e-travel? Yes. Basta papasok ng bansa, papasok ng Pilipinas, e-travel is required. Then you're going to cross immigration pag arrival. Ang immigration may e-gates at saka merong counter. Now, unahin natin yung e-gates kasi I love the e-gates. E-gates, anong kailangan na meron ka? You definitely have to have your boarding pass and ang boarding pass dapat may barcode. Guys, ganito ang barcode na itsura. Pag QR, hindi pa po siya pwede. So definitely it should be a physical boarding pass and then may barcode siya. Then, you will need your passport. So, the first step here, the una-unang scanner na to, ang una mong ilalagay will be your boarding pass. Align it to the left. So, kung yung scanner mo ito, di ba, to the left, isagad nyo to the left sa scanner. Pag rinig nyo ng beep, sasabihin, now, scan passport. Then, ilalagay mo yung passport mo. So, boarding pass muna, then passport, then, papasok ka ng gate. E-enter ka ng gate. Sa gate na yan, may screen again. Ang kailangan mo gawin dito, tumingin ka sa camera, and then they will ask you to put your right pointer or hintuturo mo, kanang hintuturo sa fingerprint scanner, tapos ipipicture taking ka. Ganun po siya. So again, para mabilis sa e-gate guys, una, boarding pass na may barcode, tapos passport, pasok doon sa gate, hintuturo, kanang hintuturo, fingerprint scanner, at saka camera, picture taking. Now, sa e-gate, wala na pong sticker na linalabas yung e-gate. You will receive an email confirmation na nakapasok ka na sa bansa. So, for some Filipinos, gusto mo may stamp kasi ang iyong passport, pwede pa rin naman dito sa counter with an immigration officer. This one is for passengers na walang boarding pass, or let's say yung boarding pass natapon mo, or let's say yung boarding pass mo walang barcode, so dito ka. Or gusto mo ng stamp sa passport mo, go. Or let's say nasira yung e-gate, then diretso na tayo doon sa may immigration officer na booth. Okay, something new here na implement. Yung iyong arrival na QR, di ba? Arrival e-travel QR, kailangan na siya i-scan sa customs area bago ka lumabas sa arrivals hall na NAIA 1, NAIA 3, or if ever some other airports might implement it in the Philippines. Okay, so itong e-travel mo, the color green, ito yung arrival mo, one in the same siya doon sa isa scan dito sa customs area. Because if you remember, dito sa arrival na e-travel natin, we have a customs declaration. Kaya kailangan po nila yan i-scan dito. So pag nakita nyo bakit may pila dito sa customs area, ito po yun. So bets, i-ready nyo na to para pagdating mo dyan, scan na lang, diretso labas. So if ever wala kang sundo, magagrab ka like me kasi 'di ba walang sundo, walang sumusundo sa atin. Char. Okay, anyways, ang iyong makikita sa NAIA 1 and NAIA 3, meron na siyang grab car pickup area. Now, the grab car pickup area, paglabas mo, makikita niyo naman yung mga signages na grab pickup area sa NAIA Terminal 3. This is at the multi-level parking. Tapos meron siyang A1 to around A20. So kung saan ka, let's say nakatayo, doon mo sabihin sa kay Kuya, Kuya Grab, nasa A10 ako. Then, umintay na kayo doon sa A10 na yan para at least pagdating ni Kuya Grab, diretso lagay bag mo, labas, uwi na kayo. That is your ultimate guide. So I hope nakatulong to. Save it. You can share it. Definitely sa Facebook. Pinost ko rin naman to. Dito sa TikTok at least live ko siyang ine-explain sa inyo. I hope this helps. Kung meron pa kayong mga katanungan, guys, comment down below. Sagutin natin siya isa-isa. O, diba? And of course, enjoy your trip.